Mga ka-agribis, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang investment opportunities on mushroom production. Tayo ay simultaneously live streaming sa ating official Facebook and YouTube account, DA Agribusiness AMAS, as well as the Department of Agriculture Philippines page, and DA Bureau of Plant Industry FB page. Para sa ating mga registrants and viewers today, today, ang ating attendance sheet ay inyong makikita sa ating comment section at naka-flash din po sa screen. Pwede po kayo magpatala in two ways, through the link or you may scan the QR code po. Importante na makapag-attendance po kayo para sa ating issuance of e-certificate. So let's start. Our first invited resource speaker for today will be discussing the investment opportunities in mushroom production and processing. She is the Chief Agriculturist of Crop Research and Production Support Division and the National Project Leader for Mushroom of DA Bureau of Plant Industry. So let us all welcome Ms. Mary Ann B. Guerrero. Good morning, Ms. Mary Ann, and welcome po sa ating Kadiwa Agribiz webinar. So, narito po ang inyong lingkod, Mary Ann B. Guerrero ng Bureau of Plant Industry, Chief Agriculturist ng Crop Research and Production Support Division, and at the same time, National Mushroom Focal Person of the Department of Agriculture. At sa umagang ito, pag-uusapan natin ang investment opportunities in mushroom production and processing. So, ano nga ba ang kabute? So, ang kabute ay belong sa fungi kingdom. At ang mushroom na ating kinakain, kung tayo po ay nakatikim na ng mushroom o kabute, ay ito po ay bunga ng amag o yung mold. Ang kabute ay isang good decomposer dahil siya yung mga nagdi-decompose na mga agricultural leaf waste or agricultural waste. And ang mushroom ay ideal for cultivation as cash crop. Bakit cash crop? Kasi in a certain period of time or short period of time ay pwede na itong magbigay ng cash for income. And why invest in mushroom? So, sinasabi natin, mushroom can be a big opportunity for the developing countries like Philippines. Kasi, ang mushroom ay, dahil ito ay short period ang kanyang cycle, so, mabilis ang kanyang turnover ng return of investment. The market for mushroom continue to grow due to interest in their culinary, nutritional, and health benefits. Madali itong i-cater ng mga ating mga kasamahan sa kusina kasi masarap siya, bukod sa masarap, very nutritious at healthy ang kanyang benefits. And sinasabi rin natin na ang mushroom ay pwedeng patubuin o pwedeng tumubo sa ating mga agricultural waste. So, mas maganda siyang gamitin for managing the waste in the field. And hindi na natin kailangang bumili ng iba-ibang mga klase ng pagpapatubuan dahil pwede itong mahingi or pwedeng bilhin man in sa kanyang mababang halaga. At madaling hanapin ang mga agricultural waste kasi ang Pilipinas ay agricultural country. And mushroom growing can be a valuable method used to fight poverty and starvation. Bakit? Kasi ang kabute, dahil nga mabilis siyang patubuin, masustansya, and at the same time, healthy ang kanyang benefits. So, dito sa Pilipinas, lahat ng ating mga regions ay makikita natin ang ating mga producing areas.
Example sa Luzon, meron tayo sa Ilocos Region, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. For Visayas, meron din tayong mga producers diyan, and for Mindanao. Depende nga lang sa klase ng kabute na ipapatubo. Dahil sa Mindanao, maraming pinapatubo dyan, ito yung kabuting saging. Pero sa Luzon, mostly ay mga oyster mushroom. Pero meron tayong area na kung saan specialize ang kanyang production, ito yung sa button mushroom, ito ay makikita o pinapatubo sa malamig na lugar gaya ng Baguio. And meron din tayong production ng shiitake sa Region 2 and dito sa Tagaytay. Ano nga bang klase ng kabute ang meron tayo na ito ay pwedeng i-commercialize na o pwedeng patubuin into commercial scale, hindi lang yung pangkain? Meron tayong mga tinatawag na wood-rotten mushroom, and ang example ng mga wood-rotten mushrooms ay itong white oyster mushroom. So, ito yung very common na klase ng oyster mushroom na nasa market ngayon, na dahil ito ay universal type of oyster mushroom. Kaya siya ito yung madalas na nakikita sa mga market. Dahil ito ay madali siyang patubuin. Meron din tayong gray oyster mushroom. Similar din siya sa oyster mushroom na puti, pero dahil yung gray, medyo nagdi-dictate siya nagre-require siya ng konting lamig na panahon compared sa oyster mushroom. Meron din tayong pink oyster mushroom. Ang pink oyster mushroom na to, parang kung titingnan natin, ang kanyang texture ay similar doon sa mga nakikita nating mushroom na tumutubo sa mga punong kahoy, medyo makunat ito. Pero pag ito ay ginawa ang crispy mushroom, mas masarap yung kanyang lasa. Meron din tayong yellow oyster na kung saan napakasarap ito lalo na kung hindi pa siya masyadong naka-blue. Klase rin ng wood-rotten mushroom. Pero dito sa Pilipinas kasi, bihira yung nagpo-produce ng tenga ng daga into a commercial scale. Meron din tayong shiitake mushroom. Ito yung isang klase ng kabute na kung saan napakamahal nito. At ang production nito ay limited lang, nakakonfine ito sa mga medyo malalamig na lugar. Dahil ang shiitake ay nagre-require ng malamig na lugar para ito ay tumubo. Yung king oyster mushroom naman, ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ay trying to introduce itong klase ng kabuti na ito. Ito yung tinatawag nilang chicken mushroom. Masarap ito. Pero dahil ang kanyang temperature requirement ay sa malamig lang din na lugar. Ito ay wild abalone mushroom na klase ng kabute. Pero ito ay domesticated na natin. Nakuha namin kasi ito sa isang klase ng puno when we are collecting different kinds of wild mushroom. Pero nakuha na natin yung tamang timpla para ito ay ma-commercialize na. Meron po tayong binhi nito dito sa Bureau of Plant Industry. Ito namang klaseng kabuting ito ay Ganoderma mushroom. Hindi ito pang-consume as ulam, but ito ay for medicinal purposes. So, dito sa Pilipinas, bihira pa yung nagko-commercialize nito, pero other countries for export na nila ang klase ng kabuti na ito. Ganoderma mushroom or the reishi mushroom.
Ngayon, punta naman tayo sa isang klase ng kabute, the leaf litter mushroom. Ang leaf litter mushroom ay maraming klase rin ito. Isa na dito ang kabuting saging. Ang kabuting saging ay mostly pinapatubo sa Mindanao kasi mas maganda ang growth niya kung may halong dahon ng saging yung kanyang patubuan. Kaya dahil ang Mindanao ay maraming sagingan doon, so ito ang kanilang main produce na kabute, especially Davao. Ito naman ay button mushroom. Ang kanyang substrate o patubuan ay rice straw. Subalit ang button mushroom ay pinapatubo lang ito sa malamig na lugar na, kung saan meron tayong isang local producer sa Baguio. Ito ay kanilang matagal nang pinapatubo, since 1970s pa sila nagpapatubo, pero yung project ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry sa Baguio ay trying na makarating ito sa ibang growers din natin kasi since ang Baguio or the Benguet or the Highland itself ay napakalamig na lugar, so dapat ito yung tinitingnan namin na they will tsansahan nila na meron silang ganitong klase ng klima. So ito yung ipinupush namin na ipatubuin ng ating mga local growers. Meron din tayong milky mushroom na ito naman actually ay introduced variety from India. Mainit na lugar naman ang kanyang gusto, gaya ng ng kabuting saging. Pero ang kanyang technology ay pinaghalong production ng oyster mushroom at saka button mushroom kasi magkakaroon ito ng casing. Hindi na tayo pupunta doon sa mga step by step on the production wherein ang Bureau of Plant Industry ay nagtuturo nito. So pwede kayong mag-attend ng training ng Bureau of Plant Industry and other Department of Agriculture stations dahil meron din silang mga pa-training. So matututo kayo nito. So ito yung, kung titingnan natin yung volume of production ng Pilipinas, ito yung dami ng pinuproduce natin. We are only producing 721 metric ton. So ito yung latest datos o data na nakuha natin sa ating Philippine Statistics Office. So makikita dito by regions, alin region ang pinakamalaki at anong region ang mababa. Pero ibig sabihin doon na kahit nakalagay dyan, makikita nyo ay zero siya, pero hindi siya talaga actually zero. Meron silang production, pero hindi siya umabot doon sa cut-off, tawag dito, cut-off volume of produce para ma-register na sila ay may production. Kaya siya naka-register lang dyan na zero. So, kung titingnan natin, bakit ang Department of Agriculture ay maigting na sinusulong ang mushroom industry? Ano ba potential talaga ng kabute? So kung titingnan natin yung potential at sitwasyon ng industriya ng kabute sa ating bansa, base sa DOST FNRI na nakuha namin, ang Pilipino ay nag-i-intake ng other vegetable including mushroom ng at least 0.23 grams per day per capita. So kung i-assume natin na with that 0.23 grams na kinukonsume ng bawat Pilipino ng other vegetables, we will assume na kahit 0.05 grams na lang per day ang makonsume. And with the population natin na 100 million na, and the demand per day, makakaabot ito ng halos 5 million kilograms per day. So yan, ganyang kalaki yung demand natin. And
Yung demand per year, kung titingnan natin dito, ay aabot ng 1,826 metric ton per year. So bakit namin pinapakita ito? Para makita natin na yung mga growers yung gustong mag-venture into mushroom production, ito yung pwede nilang tingnan na market kung sila'y magpuproduce na, at ito yung matitingnan nilang potential pala ng mushroom production. So, sa pagkakabuti, maraming challenges na mahaharap, na kung saan maririnig natin ito doon sa mga nag-venture into mushroom production. So, ipapakita namin dito ang paano natin i-manage and yung mga cultural practices na pwedeng gawin pag nakita natin yung mga problema na to. So, dun sa pure culture o yung paggawa ng binhi na tawag dito, yung sa tissue culture, pwede tayong makakita ng problema na gaya ng mga contamination, gaya ng black molds and other bacteria. Okay? So ano ang pwedeng maging solusyon? So dapat yung ating environment o yung ating laboratory ay aseptic ang condition, malinis, para hindi magkaroon ng contamination. And at the same time, yung paggawa o pagluto ng culture media dapat nasa tamang paraan, nasa tamang proseso, na kung saan yung prosesong ito ay tinuturo namin during training. Meron din tayong grain spawn na tinatawag, o ito yung sinatawag nila na pag may naghahanap sa amin, binhi o buto ng kabute. Meron din itong pwedeng maging problema o challenges, which is the contamination. Pwedeng ang contamination ay ayon sa pagluluto o ayon doon sa pag-inoculate o the process ng pagtatanim. So yun yung pwedeng solusyon, kasi doon lang pwedeng magkaroon ng problema kung ang grain spawn o yung binhi ay magkakaroon ng contamination. Sa bag production naman, contamination din ang isang magiging challenges doon sa magagawang fruiting bag. So, kailangang i-follow lang yung mga recommended sterilization process, yung time of sterilization and fermentation procedures, para nang sa ganon maiwasan yung mga challenges ng contamination. So, yung pinapakita namin dito from pure culture to grain spawn and bag production, ito kasi yung pwedeng pasukan o pwedeng gawing business or investment opportunities ng gustong pasukin ang pagkakabuti. Pwedeng paggawa lang ng binhe, pwedeng paggagawa lang ng culture, o pwedeng paggawa ng bags, ang pwedeng pasukin na investment opportunities. Or pwedeng lahat. Okay? So, bag production, kung makikita mo during bag production, merong mycelium running, pero walang na-form na fruits. So, anong mangyayari doon? So, ibig sabihin, yung ginamit na binhe ay medyo old na. So, dapat palaging gagamitin yung bata pa na binhe. Kasi, pag medyo matanda na yung binhe, makaka-apekto ito doon sa output ng bag or the growing bag. Sa farm management naman, madalas ito na problema na nakikita ay yung mga fruit flies or mites. So, basically, sanitation talaga ang pwedeng maging solusyon dito, and the proper installation of insect net and yellow sticky trap para nang sa ganon hindi dumami yung population ng mites and the yellow, the fruit fly. Sa harvesting naman, makikita natin doon ang isang challenges ay mga deformed na mushroom fruit. So, ano yung magiging solution pag may mga deformed fruit? So, basically, pag may mga deformation ng mga fruits, ibig sabihin may kulang na light within the house. Kasi hindi naman pwedeng totally dark din yung mushroom house.
and manpower. So, eto, once na pinasok yung pagkakabuti talaga, kailangan medyo serious kasi labor-intensive or laborious ang pagkakabuti. So, it demands time and attention with passion. So, hindi pwedeng ngayon masipag ka, bukas hindi. Kasi ang kabuti, dahil ito ay kailangan ng passion, araw-araw talaga tinitingnan, inaayos, para naman din sa magandang output or fruit. So ito yung pwedeng pasukin na investment opportunity. Bukod doon sa pagbibinhe, ito yung fruiting bags lang. Pwedeng maggawa lang ng maggawa ng bag tapos ibebenta yung fruiting bag. So in the commercial scale or commercial scheme, ang bag incubation ay pinaka-shortest ay 30 days kung gagamitin na substrate material ay sawdust. So kung 30 days yan, so pwede kang magkaroon ng 12 cycles in a year. So, kung dahil ikaw ay baguhan, pwedeng ang pag-umpisahan lang muna ay drum. So, gagamit ka ng drum na kung saan ang drum ay may kaya lang na capacity na 70 bags per batch. So, kung dire-diretso ang paggawa, within a week, pwede kang mag 3 batches in a week. 12 times in a month. So, kung may 70 bags ka, times 3 times in a week, times 12 months. So, you can produce 2,520 na bags. Thus, yung 30,200 bags will be produced in 1 year. Okay? So, in total, kung meron ka mang spoilage, pwede nating sabihin 77% yung spoilage. So in 1 year, you can produce more than 28,000 bags per year. So if you will sell the fruiting bags, eto pag sinabing fruiting bags, selling of fruiting bags, ito ay ramified na or fully colonized na. You can sell the fruiting bags at 35 pesos each with a gross sale per annum na 984,000 pesos. So, kung i-compute natin 1 sack of sawdust, yung talagang ito yung bimig sack, yung malaking sack, can produce at least 52 fruiting bags. So, hindi na natin isa-isain ano yung mga ingredients o yung mga gamit for the production of bag. But here in the screen, you can see na iba-ibang klaseng mga materials. For us to, yung working capital natin na to produce yung 30,000 na bags ay we can have at least 387,000 na working capital. So, kung 30,000 yung capital natin and you have at least 28,000 bags, you can sell that at 35. So, meron kang annual gross sale na 984. I-less yung working capital, and then at least yung gross mo ay magkakaroon ka ng 597,000 pesos. So yan po yung annual net income. Na kung titingnan mo yung return of investment on the working capital only, ay meron kang 154% ROI. So, yan yung magiging commercial bag production mo kung yun ang business mo. Next slide. Next. Wala ka na. So,
Kung gusto mo namang patubo lang ng kabute or the fresh mushroom itself, pwede rin. So, bibili lang ng fruiting bags and then you will grow the mushroom and then sell the mushroom. So, pwedeng ganun din yung scheme ng business opportunity or business scheme. So, kung bibili ng fruiting bags na ready to fruit, in 3 to 5 days after opening the fruiting bags ay lalabas na yung kabute. So, kailangan mo lang ng space na kung saan doon mo patutubuin yung binili mong growing house, binili mong fruiting bags for you to produce the mushroom. So, kailangan meron ka rin pang-spray. It's either knapsack sprayer o meron naman na tayo ngayong handheld sprayer na 1 liter ang capacity. So, meron ka dapat weighing scale, meron kang packaging and scissors and plastic strap for harvest. Next. So, we will assume na ang growing cycle mo is 120 days. So, there are 3 growing cycles in a year. So, ibig sabihin, yung isang mushroom bag, ay pwede mo siyang patubuin for a period of 3 to 4 months. So, standard yield of at least 600 grams per bag could be attained during the 120 days cycle. Okay? So, sa 5,000 bag, assuming na merong 5,000 bags would therefore yield 3,000 kilograms in a cycle. So, kung magkaroon man ng mga non-marketable yield at ang saleable yield mo lang na is 2,790 kilograms. So, actually, yung mga wholesale price na natin or the farm market gate farm price ay hindi na siya 150. Actually, meron ng 180 or 200. Depende sa farm. Yung 150, I think, ito na yung pinaka-lowest na market farm gate price. Okay? Next. So, kung i-repack yung mushroom na ma-harvest, so, kung yung bags mo ay 5,000, so meron kang acquisition cost na 40,000 doon sa mushroom house. So, magdi-depreciate yung mushroom house into 6 years. So, meron kang sprayer, merong weighing scale, and other materials. So, sabihin na natin yung house mo o yung growing house mo ay magkakaroon, and the other materials, meron kang working capital na a total of 45,000 pesos or rough estimate 50 pesos. Pero kung may available ka ng room na pwede nang paglagyan, hindi ka nagagastos for the mushroom house. Next slide. So, ang total na annual working capital with kung meron kang sasamahan mo nga ng mushroom house ay meron kang 773,000 pesos for 1 year. Kung mag-gross sales ka, ang annual gross sales mo ay in a year 488,000. So ang net income mo per growing cycle ay 218,000. So ang magiging annual net income ay 3,582,000. So in 1 year, yan po yung pwedeng maging return of investment kung ang ipoproduce mo lang ay mushroom na fresh, hindi ka na maggagawa ng bags. So medyo malaki ang return of investment in 1 year. Okay? Next.
Okay. So, may mga direct buyers kasi tayo. Ito yung mga didiretso na sa farm. Meron din namang supermarket, meron namang mga wet market. So, in summary ng annual production average cost and return, kung ang ipoproduce natin na business is kung laboratory ito sa culture, meron kang return of investment na 365% or estimated net income na 5,000 pesos per year. Kung ito ay ipoproduce mo lang ay culture, which is minimum na ipoproduce mo na culture ay 1,886 na 46 bottles per 2 liters. So, meron ka na agad 5,000. For the spawn o yung binhi, na 36 bottle per 3 kilogram, meron ka agad 1,980 pesos. Okay? Kung yung ang sawdust base na mushroom bags, meron ka agad estimated net income na 597,000 na income. For the rice straw base naman, 5,850 pesos for the 500 bags. And for the fresh mushroom, ito yung medyo malaki talaga, ay 5,555,000 ang estimated net income in 1 year. And pag magma-value addition ka, ito yung magkakaroon ka na ng crispy mushroom and other value addition products. So medyo doon, lumalaki na mas malaki pa ang net income. So for the government support services that we can offer for this mushroom industry or mushroom production and processing, ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry and Regional Field Offices ay nag-undergo ng hands-on mushroom training kung saan lahat ng parts or the processes ng mushroom production po ay tinuturo namin. Okay po? And kung gusto nyo namang mag-product development, you can go to DTI for product development training, business name registration, and FDA certification. For trader, you can go to DTI for business name registration. And for capital, in the Department of Agriculture, we have ACPC, the Land Bank. So yung mga yun po yung ating mga financial institution or agency na makakatulong po ng ating mga puhunan. So for further details, you can contact us sa aming office po sa San Andres Street, Malate, Manila. You can call us at number 8525-7313 or 8524-0387, or you can email us at BPI National Mushroom @gmail.com and blueplatinformation@gmail.com with the website http://bpi.da.gov.ph. So maraming salamat po, ka-Agribiz. Maraming salamat po for that comprehensive presentation, Ms. Mary Ann. Sa maliit na halaga na kapital, malaki ang potensyal na kumita sa mushroom from production stage into finished product. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga sa pag-uumpisa sa mushroom. Shoutout po pala sa ating 583 viewers. Maraming salamat po. Para sa ating mga registrant and viewers today, reminder lang po, ang ating attendance sheet ay inyong makikita sa ating comment section at naka-flash din po sa screen. Pwede po kayo magpatala in 2 ways. Through the link or you may code. Importante na makapag-attendance po kayo para sa ating issuance of e-certificate. Before po tayo dumiretso sa next speaker,
ay malugod po namin kayong inaanyayahan na sumali sa ating Kaayo FB Closed Group. Ang Kaayo stands for Kadiwa Agribiz Assistance for the Youth and OFWs. It is a one-stop information desk for youth and OFWs in support to the Young Farmers Challenge Fund, Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance Program, and the Micro-Agri Kabuhayan para sa Balikbayan Program. It offers a menu of agriculture and agribusiness-related programs and services of various operation units, bureaus, attached agencies, and corporations of the Department of Agriculture and the Department of Labor and Employment. Upang lubos nyo po na maunawa, panoorin po natin ang video na ito. Ayan. So, let's move on. For our next speaker, he is a former security guard for 15 years, and now his agribusiness venture is the mushroom production and processing located in Sitio Mandamulag, Camias, San Miguel, Bulacan. As a practitioner, he received an award as Best Quality Mushroom Product in 18Q Asia's Quality Excellence Award 2019. He is the owner, manager of which is known as the Means Miraculous Mushroom. Let us all welcome Sir Dexter Amatorio. Good morning, Sir Dexter, and welcome po sa ating Kadiwa Agribiz webinar. Taga Agribiz. Ako nga po pala si Mr. Dexter Amatorio, may-ari ng Means Miraculous Mushroom. Ito naman po ang aking pong short history sa aking karanasan. Mula po na ako'y pumasok sa larangan ng mushroom industry. Dati po akong isang security guard. 15 years po ako sa serbisyo. Ngayon po, habang po ako naka-duty, tumawag po ang aking tatay. Night shift po ako noon. Nung tumawag po aking tatay, siya po ang nagbigay sa akin ng idea ng mushroom production na yan. Sabi niya sa akin, anak, bakit hindi mo subukang yung mushroom? Nakita ko kasi sa internet mukhang maganda ang demand. Sabi ko kay tatay, sabi ko, hindi ko po kilala yung mushroom. Pero, bagamat ganun lang sinabi ko, pinatulang ko po yung idea na yun. Sa madaling salita po, nag-isip po ako doon. Kaya po ang ginawa ko, nag-search po ako about mushroom. Kung ano talaga po yung mushroom na yan. Noon po yan, yung 2016 po yan. Ako yung nag-guardia pa po noon dito sa Yokohama, Clark, Pampanga. Ngayon po, nung ako nakapag-search sa internet, nakita ko po yung una ko pong nakita yung farm ng Nasugbo, Batangas. Malaking farm po ng mushroom. Kung ito po yung nakikilala, siya po ay si attorney. Attorney po siya. Hindi ko po malala yung pangalan niya. At talaga pong napakalaki. Doon po ako na-encourage sa kanya. Yung po sa attorney na yon. Sabi ko sa sarili ko, attorney, nagnegosyo po ng mushroom. After po noon, sinunod ko na po yung pag-search ng training. Lumabas po ang Bureau of Plant Industry. At nagkataon po noon,
meron po silang pa-seminar ng mga date ng mga month na yon. Kaya po agad po akong nagpa-registered. Ang una ko pong nakausap ay sa BPI po ay si Mr. Mark Nono. Sir Mark Nono, maraming salamat po. Siya po ang una kong nakausap at siya po ay in-assist niya ako. Ang sabi po niya sa akin, kinakailangan pumunta ka dito, sir, para magpa-registered ka dahil mayroon kang pipirmahan. Hindi pwede kasi yung hindi ka pupunta. Kaya po kahit po ako'y puyat na puyat dahil panggabi po ako noon. Wala pong katulog-tulog. Minutol ko po yun mula Pampanga hanggang Malate, Manila. Nagtataka po ako sa sarili ko. Hindi po ako nakaramdam ng antok. Talaga pong ginabayan po ako ng ating Panginoon Diyos na wala pong mangyaring masama sa akin. Minutol ko po yun talaga. Talaga pong sobrang hirap sa katawan. At nung natagpuan ko po yung Bureau of Land Industry, natuwa po ako. Talagang naano ko sa sabi ko paparegistered po ako. Gusto ko pong mag-mushroom. Kaya po nung yung time na yon, pwede ko po bang isama yung misis ko? O sabi ni Sir Mark no, sige, okay po, dalawa po kami. Ngayon po, yung nakaregistered na po ako noon, hindi pa, active pa po ako sa security. Nag-file na po ako ng leave. Dahil po, 4 na araw po yung training na yon. Nag-file po ako ng leave na 1 week. Ngayon, ayaw po nila pirmahan ng detachment commander po yung aking leave dahil kulang daw po sa tao. Pinasok ko pa rin po siya. Kaya po nung nandun na po yung time na schedule na po ng training ko kinabukasan, hindi po talaga ako pinayagan. Nag-awol na po ako noon. Sinakripisyo ko na po ang aking trabaho. Dahil gusto ko pong umatin ng mushroom. Talaga po hindi ko na siya pinasukan. Sabi ko, bahala na. Kaya po ngayon, yung unang araw po namin ng pagtitraining, aalis po kami sa Bulacan ng 3:30 ng madaling araw. At makakauwi po kami ng 10 to 11 p.m. Nakamotor lang din po kami mag-asawa. Tiniis po namin yun. Magmula San Miguel, Bulacan hanggang Malate, Manila. 4 na araw po namin ginawa. Talaga pong minsan iisipin ko, sa dami po namin na talagang bumper to bumper ang mga sasakyan. Hindi po namin inalintana. Hindi po namin inisip na kung ano man po ang mangyayari. Talaga pong sinamahan na lang po namin ng dasal ang bawat biyahe, ang bawat gulong ng aking motor. Yun po ang naging sandata ko na lang po. After po ng finish po ng aming training, nagulat na lang po ako. Mayroon pong isa pong classmate namin na nag-donate po sa amin ng isang 3,000 fruiting bag. Yun po ang 100 piraso lang po. Sorry po. 100 piraso po na fruiting bag. Yun po ay nagkakahalaga po ng 3,000 pesos. Siya po ay dinonate ng isang classmate po namin sa training na si Miss Gemini Baladad. Mami Gem kung tawagin po. Napakabuti po niyang tao. Dito po kami nagsimula. Doon po sa 100 piraso ng fruiting bag na yon. Ito po ang aming pinalago.
Ito po ang aming pinalago at iningatan hanggang sa ngayon. Yun po ay nilagay namin sa isang kwarto po ng aming bahay para po pabungahin. At after po noon, nung amin po itong mapabunga, bumili po ako ng isang maliit na drum na ang mailalaman lang po sa isang drum 15 piraso na fruiting bag. Nakagawa po ako ng 30. Nag-try po ako ng 30 ng fruiting bag para lang po matry ko mag-steam. Yun po ay 2 salang ko pang isinalang dahil po hindi po magkasya ang 30. 2 salang po dahil sa sobrang liit po ng drum. Then doon po nag-start ang the name of means Miraculous Mushroom na registered na DTI Negosyo Center, San Rafael, Bulacan noong April 18, 2017. After 11 months, we built mushroom backyard growing house. Yun po, nakapagpagawa na po kami ng growing house sa likod po ng aming bahay. At then, doon na po kami nakapagdagdag ng marami pong fruiting bag. At nakaharvest po ng tama po. At nakukuha po namin yung ganda ng bunga. And then, andyan po yung nakabili na po ako ng isang maliit na sasakyan, yung multicab, na talaga pong kailangan po namin sa aming negosyo. Use of my service for my business. September 2017. I bought a bagging machine naman. Ang aming nabili. Yan po ay hindi rin po ako makakabili po ng isang bagging machine kung hindi rin po sa isang tao na nagsuporta rin po sa amin. Siya po ay taga Nueva Ecija. Idinaing ko lang po sa kanila na ako po, sila po ay naging customer ko sa fruiting bag. After po noon, pinuntahan po nila ang aming farm at natuwa po siya. At ngayon, sabi niya, nag-offer po siya na kung ano yung pwede niyang ma-share o may tulong sa aming negosyo at wag naman po siyang pabayaan din sa negosyong napili ng kanyang anak. At hanggang ngayon po ay sila po ay aming ina-assist mag-asawa. Yung pong sila po mismo ang bumili ng bagging machine sa akin. At yun po ay binayaran ko lang po sa kanila ng fruiting bag. Yun po ang naging istorya ng bagging machine. Selling crispy fried mushroom with a place front of elementary school, Camias, San Miguel, Bulacan. Then started making mushroom chicharon. Yun po. Sinubukan po namin nung mga 2017 po. Talaga po kami ay dito po namin naumpisahan ang paggawa ng mushroom chicharon. Hanggang po ito ay nagustuhan ng mga estudyante. Sabi ko sa sarili ko, malaki po ang tiwala ko sa aking negosyo. Una po sa lahat, healthy food po. At kahit po ito ipiniwesto ko sa eskwelahan, hindi po siya masasabing junk food na hindi na nababawali ng mga teacher. Dahil ang pinagmamalaki ko, ang pinaka main value proposition po ng aking product ay healthy food po. No chemical scrap. Talaga pong maganda po sa ating katawan. Means, kaya po ang pinangalan ko po sa aking company ay Means, isinunod ko po ito sa aking pangalan ng aking asawa. At kaya naman po naging miraculous dahil po para sa akin, ang aking pinakamamahal na asawa ay talagang naging milagro din para sa akin. At yun na rin po ang naging kasunod ng aking negosyo
na kaya siya naging mushroom. Kaya binuo ko ang pangalang napili kong business name means Miraculous Mushroom. Ako po ay taga San Miguel, Bulacan. Mushroom production and processing ang amin pong ginagawa. Bali po nag-start po ang aming negosyo noong May 15, 2016. Na-establish ko po ito ng April 18, 2017 dito po sa TTI. Ngayon po, ang naging starting ng aking kapital sa pagninegosyo ng mushroom ay nagsimula lang po ako sa 100 piraso na fruiting bag. Ang pinaka naging main business ko po dito sa aking mushroom, ang naging expertise po namin ngayon ay paggawa po ng fruiting bags, spawn, tissue culture, flower, at mushroom chicharon. Meron po kaming tinatawag na vision. Committed to the health of the community, preservation of the environment, livelihood of their partner, and praise to God. Mission to contribute to national economic progress with high quality and healthy product. Nagsimula po ako sa isang maliit na kwarto. Doon ko po siya sinimulan ang pag-grow ng mushroom. Yan pong nasa picture, yan po ang aking 3 anak. May mga product po ako na dati pong pouch. Yan po yung mga old pouch po namin ngayon ng Mince Crispy Mushroom Chicharon. Bali, nung 2016 hanggang 2017, yan po ang nagawa kong label sa aking pouch. Sinikap ko po lahat po yan ay aking pinagsikapang magawa para kung paano ko po ito mapapakilala sa labas ng publiko. Hanggang po ito ay ginawa kong i-rolling sa dito sa aming eskwelahan, sa elementary school. Nag-rolling po kami mag-asawa para lamang po maipakilala ng todo yung white oyster mushroom. Dahil po nung panahon ng 2016, hindi po siya masyadong kilala. Wala po masyadong kumakain ng mushroom. Kaya po, hirap na hirap po kami kung paano po ipapakilala sa mga customer ang mushroom. Ngunit hindi rin po ako nawalan ng pag-asa. Meron po akong tinatawag na business model canvas. Dito po sa business model canvas po, dito po nakasahad lahat ang aking mga ginawa para i-market ang aking produkto. Maghanap po ako ng reseller, maghanap po ako ng supplier, ginawa ko pong i-online, at sinikap ko pong magkaroon ng sariling mushroom grower. Ito naman po ang naging key activities ko: mushroom processing, manufacturing, and mushroom production. Value proposition. Mushroom is high nutrients content, good for health, no chemical spray, organic, and environment friendly. Ito po ang aking ipinagmamalaki. Ito po ang value proposition ng aking produkto, na kung bakit po ito bibilin ng mga customer. Customer relationship, special discount for bulk order, consignment, term 15 days, then 10 plus 1. Customer segment, upper class,
and middle class. Key resources. Ito na po naging mga key resources ko ngayon. The oiler machine, sealer, bagging machine, box steamer, and manpower. At ito naman po ang mga naging channel ko ngayon kung saan-saan po dinadala ang aking finished product. Sa mga pasalubong, dyan po sa kilalang Nathaniel sa San Fernando, Pampanga, SMR Chocolate. Dan po sa mga iba't iba pa SMR Chocolate, Antipolo, Cainta, dyan po sa may Cubao, Muñoz. Yan po ay mga SMR Chocolate na talagang dinadayo po ng mga mamimili. Yan ko po dinala ang aking produkto. Next po. Ito po ang aking natutunan sa KMME. Ito po naging impact para po sa akin na naging programa po ng DTI. Dito ko po natutunan ang right mindset to innovate and level up. Always think positive at huwag umasa sa anumang swerte. Marketing strategy and product development. Standards costing. Focus and determination. Drive value proposition, quality, delivery, cost, flexibility, time and service. Employee skill, knowledgeable, oriented and trained. Next po. Ito naman po ang dati ko pong mushroom production na nakiki-production lang po ko nung mga time na yan. Para lamang po may pagpatuloy ko ang aking nasimulang hanap buhay. Sinasalandra po namin ang kusot para po tiyak na malinis at walang mahahalong klaseng dumi o mga nakakahiwang kahoy na pwedeng makasira sa plastic ng fruiting bag. After po niyan, siya po ay i-composting ng 14 to 21 days. Next po. Ito na po ang aming operation. Bagging machine. After po ng 14 to 21 days composting. Dati po noon, wala po akong bagging machine. Nag-start lang po ako sa mano-mano. Manual. Gumawa po kami ng kulmahan at doon po kami nagsisiksik. Doon po namin nilalagay ang plastic ng fruiting bag para lamang po makagawa kami. Nung start pa lang po na yon, talaga pong pinagtiisan ko na. Sinabi ko sa sarili ko, talagang gusto ko itong ginagawa ko. Kaya po hindi ko siya sinukuan. After po na maibag na po ang fruiting bag, siya po ay ready na po for steamer. I-steam ko po siya ng 6 to 8 hours. Bakit po ganun katagal ang steamer niya? Ito po ay talagang kailangan pong maibigay ng tama ang tamang proseso sa pag-i-steam. Dahil sa daming dinaanan ng proseso magmula sa pagsasalandra, pagko-compose, pagbabaging, dito po hindi po pwedeng magkamali dito. Hindi po natin pwedeng dayain ang oras. Kailangan po talaga ibigay ang tamang init. Hindi po pwede yung patay buhay ang apoy. Para po ma-sustain niya yung tamang init na hinihingi ng pag-steam na yan. Dati po improvised drum, ngayon po gumawa na po ako, in-upgrade ko na po ang aking steamer. Gumawa po ako ng
box type, ang laman po niya ay 800 fruiting bags po. Mas madami pong nilalagay. Kumpara po sa drum, ang lagay ko lang po sa drum ay 85 piraso po ng fruiting bag. Next po. Dito po kami i-inoculate ng aming misis sa isang kwarto lang po ng bahay. Dati po. Pero ngayon po, talaga pong ibinukod na po namin siya. Meron na po kaming sariling laboratory. Yan po yung time na nag-uumpisa pa lamang po kami. Laboratory sa bahay, incubation period. Ito po yung incubation period. Yan po ay sa likod lang po ng aming bahay. Ini-incubate po after po ng ma-steam yung fruiting bag, hahanguin po yon, pagkatapos po papalamigin. Pagka po malamig na po yung fruiting bag, pwede na po siyang taniman. Pwede na po siyang lagyan ng binhi ng kabute. After po na mataniman na siya ng binhi ng kabute, ilalagay na po siya natin doon sa incubation room na may tamang temperatura. Hanggang doon po siya ng 30 to 45 days hanggang ma-fully ramified po siya. Next po. Ito po yung drawing house ko sa gilid lang din po ng bahay. Yan po, dyan po kami nag-umpisa. Kaming mag-asawa at mula nung nakita ko na talagang naging successful ang aming paghihirap dahil sa napakaganda po ng aming nagawa at talagang napabunga po namin ng maganda. Next po. Ito na po ang 2021 mushroom production po namin. Dahil po sa pagtitiyaga at pagtitiis, napagsikapan po namin mag-asawa na nakapagpagawa kami ng sarili naming mushroom production at nakumpleto ko rin po ang lahat ng kailangan kong makinarya sa paggawa po ng mushroom production. Ito naman po yung aming facility. Lumang facility po namin na lutuan po ng mushroom chicharon. Dito po kami nagkakat at dito na rin po niluluto ang aming mushroom chicharon sa aming dating facility. Ayan po. Yung mga picture na po na yan po yung mga lutuan po namin. Yan po. Yan po yung sa pagluluto ng mushroom chips. Next po. Ito naman po yung aming de-oiler machine. Dati po, hindi po talagang pwedeng wala siyang de-oiler machine. Dati po nagtiis po kami pag nagluluto po kami ng mushroom chicharon, puro papel lang po, papel namin tinitiktik ang mantika. Kaya po, hindi po siya nagtatagal. Hindi gaya po talaga ng dumaan siya sa mga machine. Talaga pong maganda yung nagiging crunchy ng mushroom chicharon. Wala po siyang anta. Next po. Talaga po noon po, nag-start po kami talagang halos kami lang pong buong pamilya. Kami lang pong mga anak ko. Ako rin po ang talagang nakakatulong nila. Wala po kaming mga iba pang mga tauhan. Lahat po
lahat po yon ay aking ginawa lahat, naming mag-asawa at buong pamilya. Next po. Yan po yung dati kong pouch. Pouch po ng, ako po nag-design yan. Ngayon, yung ako po ay nagkaroon po ng programa, ang DTI, sinikap po nila na baguhin at pagandahin ang itsura ng label po ng Min's Crispy Mushroom Chicharon. Ito na po ang itsura niya ngayon. Ngayon pong latest na packaging po niya. At iyan na rin po ang doon po sa dating luma pong facility, yun po ay kubo lang po yun. Hindi po siya ma-approve sa FDA. Kaya po sinikap po namin na makapagpagawa ng isang pasilidad na maayos para lamang po makapasa sa FDA LTO. Yan na po yung bago naming facility. At ngayon po, yan pong aming produkto ay meron na pong FDA at kasalukuyan nilalakad na rin po ang FDA CPR. Para naman po yan for export na po ang aming produkto. Ready for export. Yan na po ang yan po yung isa pong project po ngayon 2021. Nagkaroon din po kami ng di po namin inaasahan na isang award na kami po maanyayahan noong December 10, 2019 dito po sa Quality Excellence Award. Binigyan po kami ng award for best quality product of mushroom chicharon. Nagkaroon din po kami ng isang paanyaya from Rotary Club Pag-asa Morong Bataan Livelihood Program. Kami po ay inanyayahan din po dyan at agad ko naman po itong tinanggap. Dahil po sa kahit po sa panahon ng pandemic, hindi po natin pwedeng ipagdamot ang pwedeng maitulong sa ating kapwa. Dahil po ito talagang pinuntahan ko po ang Morong Bataan para po ma-share ko ang aking natutunan sa Bureau of Plant Industry sa pagiging mushroom production. Ito po ay ibinigay ko sa mga AITA para po sa ganon meron po silang kabuhayan dahil alam ko po ang kanilang pamumuhay doon, halos wala po silang makain at halos lahat po sa kanila ay walang trabaho. Kaya po hindi po ako nagdalawang isip nung lumapit sa akin ng Rotary Club Pag-asa, agad ko po talaga itong tinanggap. At meron pa po isang paanyaya po sa akin from DTI. Isa po ito sa isang grupo ng samahan na nagkakaisang kalalakihan ng Bulacan. Sila po ay nakatutok sa mushroom industry. Gusto po nilang palakihin ang mushroom industry dito po sa buong Bulacan. Sinare ko po sa kanila ang paggawa ng tissue culture at saka po ng mother culture. Marunong na po sila sa paggawa ng fruiting bag. Maliban lamang po doon sa binhi ng kabute at yung pinaka-culture media. Yun po ang hinands-on ko sa kanila para po na sa ganon, malaking bagay po sa kanila yon at hindi na po sila bibili ng binhi dahil sila po ay mismo ay makakagawa na.
nang dahil po sa programang ito ng DTI. Yan po dati, may bunga po kami yan. Nakapagpabunga po kami ng yellow oyster mushroom, pink oyster, at white oyster gray. Yan po. Pero kalimitan po ang nabibili ay pong white oyster mushroom. Yan po. Eight flavor nga po pala yung aking mushroom chicharon. Meron pong original, barbecue, leaf, sour cream, cheese, and chili and salted egg. Next po. Ayan po ang aming quality ng fruiting bag. Talaga pong kinakailangan po, dyan po makikita ang pinaka quality ng fruiting bag. Kinakailangan po fully ramified. Mula po taas hanggang baba. Ganoon din po sa binhi. Dito po sa spawn. Kailangan din po, ang quality dito ay kailangan po fully ramified din po siya. Mula taas hanggang baba, puro puti. Wala po kayo dapat makikita dyan na anumang klaseng mold. Meron po kasi mold na black mold, yellow mold, green mold. Wala po yun. Wala po yun dapat. Kailangan po puro puti lang talaga. Pero pagka po may nahalo po dyan, na napasin nyo isang napatsihan ng isang black mold, pero puti naman yung iba, huwag nyo na pong isa pa lang gamitin dahil malamang po yun talaga yung contamination na. Masisira lamang po yung ating fruiting bag. Kailangan po yung ating gagamitin ay quality. Ito po ang tissue culture. Yun po tatawag natin pinaka-mother culture. Ito po ay galing sa similya ng kabute. Mula sa fresh, nilagay po natin sa bote ng lapad. Doon po sa tinatawag po natin na FDA, na potato dextrose agar. Marketing plan, ito na po naging marketing plan target area. Ito po, dito po ang Bulacan, Antipolo City, Pampanga, Nueva Ecija, Public Market. Diyan po sa Laguna, Cavite, at Batangas. Yan po ang aking mga tina-target na possible pang maging market po ng aking produkto. Ito naman po ang aking marketing plan. Pwede pong maging online channel, direct selling, sample pre-taste, pricing, product development, and trade fair. Yan po ang aking marketing plan dito po isa po na nagagawa ko na po yung gaya po ng trade fair. Yan po yung mga talaga binibigay po sa amin ng DTI. Ito naman po ang aming organizational charge. Sa owner po, ako po ang sa owner. Si Mrs. naman po doon sa production head. At maliban po doon, yung mga ibang blanco po dyan, ako na rin po halos ang gumagawa. Talaga pong siniksik ko po lahat sa utak ko ang lahat ng yan. Pinilit ko pong kayanin, pero talaga pong habang naman po tumatagal, alam ko ba, bawat square ng blanco po na yan, nagiging challenge po sa akin. Sa awa naman po ng Diyos, at yun naman po ay aking na-accomplish. Sa ngayon naman po, meron naman po akong mga tao at meron na rin po akong mga on-call kung sakali po na talagang malakas po yung production. Yun po. Thank you and God bless po sa inyong lahat. Para naman po sa
sa mga nagnanais na magnegosyo ng mushroom, ang maipapayo ko lamang po sa inyo, ang pagma-mushroom po ay hindi po para sa mga taong nagmamadali o nakikiuso lamang. Magnegosyo po tayo kapag willing tayong maghintay, mahirapan, o mapagod bago makamit ang tagumpay nito. Sipag at tiyaga at kailangan yung passion natin sa ating negosyo ay laging nandyan. At bago ko nga po malimutan, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong po sa akin para hindi ko po makakayanan lahat po ng ito at hindi ko po mararating ang kalagayan na ito sa aking pagmamashroom, lalong-lalo na po sa aking Tita Rose Ricarte. Andiyan po siya ngayon sa Singapore. Siya po ay nakipag-tie up po sa akin at siya po ang laging umaalalay sa akin at siya po ay talagang itinuring ko na rin po siyang isang tunay na magulang. Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Lahat po ng pinadala po sa akin ng Panginoon Diyos, lahat po ng eksperimento na pinadala niya sa akin, ay hindi ko po sinayang. Ito po ay tinumbasan ko ng sipag at tiyaga kung papaano ko po ito gagawin ng tama. Kaya po ako nandito ngayon at napagbuti ko po at napagtiyagaan ang aking nasabing negosyo. Yun lamang po at marami pong salamat po sa mga viewers at mga nakikinig po sa akin ngayon. Sana po at meron po kayong natutunan sa aking na-share na karanasan. Basta po, wag lang po tayong susuko. Tuloy lang po ang laban kahit po panahon ng pandemic. Laban lang po at tiwala po sa taas. Salamat po. Thank you for that informative presentation, Sir Dexter. Makikita po natin talaga na kung gaano talaga ka-dedicated at ka-hands-on si Sir Alex sa kanyang mushroom business. For those who requesting for a copy of the PowerPoint presentation of the resource speakers, we shall post the same in a downloadable PDF file sa ating Kadiwa Agribiz Webinar Closed Group. So moving forward, muli po nating iniimbitahan si Ms. Mary Ann na samahan tayo para sa ating live question and answer. Si Sir Dexter po ay hindi po natin makakasama sa ating live Q&A ngayon dahil siya po ay may dadaluhan na programa kung saan ay tatanggap po o gagawaran siya ng award. Congratulations po, Sir Dexter. Good morning po. Good morning po, Ms. Mary Ann. Good morning, mga ka-Agribiz. Okay po. So, let's start po with our first question. Ms. Mary Ann from Peaceful Mind, kapag bumili po ba kami ng fruiting bag, does it means na ready na siya for sprouting or fruiting? Yes, dapat ready for fruiting na yung bibilin na fruiting bag. Wag silang bibili ng newly inoculated pa lang o yung bagong tanim pa lang. So dapat yung bibilin ng ating mga ka-agribiz, kung sila bibili ng fruiting bag ay totally fully colonized or puting-puti na yung fruiting bag. Okay po.
So our next question po is from Mr. Jonel Dorde. Saan po nakakabili ng fruiting bag kung sakali po? Different areas, meron tayong mga seller ng fruiting bags o yung mushroom growers. So, kung saang lugar kayo, pwede kayong coordinate o magtanong sa Department of Agriculture Regional Field Offices. So, meron silang mga contact growers doon na nagbebenta ng fruiting bags. Kami dito sa BPI Manila, meron din kaming mga list na kung saan yung aming mga dating mga trainees na nag-venture into mushroom production, pwede namin din ibigay yung listahan na yon. Again po from Sir Jonel. For Peaceful Mind. Question po, napansin ko po na iba-iba ang selling price ng mga nagbebenta ng fruiting bags. Nakadepend po ba sa quality ang pricing nila? Oo, yung iba kasi mura ang selling price nila kasi yung iba is newly inoculated pa. Pwede naman din ang kanilang substrate materials na ginamit ay mix, minsan pure na rice straw, which is mas mura talaga yung pure na rice straw. Meron ding mix ng rice straw and sodas. So yan, medyo mas mahal na ng konti yon. And kung pure na sodas naman, mas mahal na siya yung presyo niya. Pero it's still nagdidepende yon doon sa quality ng fruiting bag. Okay po, from Miss Eve Salvador. Magkano po startup capital para sa mushroom production kasama ang costing ng mushroom house? Kung bibili na lang ng fruiting bags, so with the 35 pesos which is ito yung sodas based na mushroom bag, so kung 35 pesos yun, and we are recommending na kung mag-i-start at least 1,000 bags or 500 na bags yung pag-start nila. And then sa klase kasi ng mushroom house, they can go into the yung mag-start sila ng mag-build yung temporary lang muna para hindi muna sila mag-invest ng malaki sa mushroom house. So depende yon sa kakayanan kasi ng mag-i-start. So pwede silang magpatayo ng concrete which is mas mahal. Meron kasi kaming model na concrete, meron din kaming model na yung mga pawid lang. So, doon sa concrete kasi yung model namin that will cost you including the labor and materials ay nasa 110,000 pesos na. Kung ito naman yung mga pawid, nasa 90,000. So, medyo konti na lang yung difference. Pero siguro kung sa mga mas rural na area, mas mura kung yung mga pawid kasi mas malapit yung kuhanan ng mga material. So yun. So, but still, I recommend na kung meron din lang kayong mga vacant spaces like what Mr. Dexter has started, yung kung ano lang muna yung available nilang space. Parang magiging learning lesson muna nila or learning curve muna nila. Okay po. So, for the next question is from Miss Maricar Doble. Good morning po, DA. Maraming salamat po sa opportunity na binibigay nyo sa mga ating kababayang OFW family. OFW po kami. Gusto din sana namin matuto para po ang aming OFW ay makauwi na at makapag for good na sa ating bayan. Maraming salamat po at hingi po sana ako ng slides. Okay, so ano po pala to, no? Okay po, sige po, Miss Maricar, mag-post po kami ng PDF file po ng presentation po ng mga resource speakers po natin. At i-email na lang din po namin sa inyo. Thank you po. Okay po, from Miss Marie Chris Palatao. Ma'am, yung mushroom production ba na nakadepende ba sa weather temperature? Likewise, dito sa Isabela, may part na malamig, may part na mainit. Ano po ang mai-recommend nyo na variety ng mushroom?
Sa mga sa mga mushroom may talagang temperature dependent. Okay? So, bali kung sa Isabela, sabihin na natin may part diyan na malamig, gaano kalamig yung lamig, okay? So, generally ang aming tawag dito, nire-recommend ay itong oyster mushroom kasi universal mushroom ito, madali siyang i-manage kung mainit ang panahon. So, madali kasi siyang i-manage into the production aspect yung oyster mushroom. Pwede namang yung mainit na lugar, ito yung nire-recommend namin na variety, yung kabuting saging. Pwede siya sa mainit na lugar. Pero yung malamig na lugar, na talagang malamig as in kagaya dun sa part ng Nueva Vizcaya, may talagang napakalamig doon. Pwede kasi doon yung mga low temperature mushroom, gaya ng shiitake, yun po. Okay po. Next question po is from Miss Farah Villegas. Good morning, ma'am. Ask ko lang kung okay lang ba sa closed area ilagay yung mga fruiting bags with no direct sunlight. Thank you po. Okay, good question. Actually, pag mushroom talaga na fruiting bag yung usapan, talagang nasa closed room siya, pero still kailangan ng ventilation. And hindi siya talaga dapat direct sunlight. Yung kanyang source of light is through the ventilation. So, yun yung tawag dito, yun yung magandang klase ng lugar na paglalagyan ng fruiting bags. Okay po. Next question po is from Miss Francisca Lacerna. Ano po ang ideal design ng mushroom house? So, bali sa ideal design ng mushroom house, kailangan yung, kung magpapagawa pa lang kayo, meron siyang ventilation system. Merong parang window sa taas at merong holes sa baba. Kasi yung window sa taas is papasukan ng malamig na hangin, and yung mga holes sa baba, ito yung parang escape pa rin ng mga heat. Okay po. Next question po is from Mr. Ronald Laus. Tuwing kailan kayo nagkakandak ng training for mushroom production dyan sa Malate office ng BPI po? This coming August, meron kaming naka-schedule na face-to-face training. Pero maximum of 15 lang na katao para rin makasunod tayo sa ipinatutupad na IATF protocol. And meron tayong schedule sa August 11 to 12 and September 8 to 9. So yun yung aming face-to-face na schedule for training dito sa Malate na aming opisina. And then, meron din kaming webinar for those who cannot attend the face-to-face within August din. Pero, ipopost namin yung exact date, namin sa aming website. Opo. Sir Ronald, please follow, like, and subscribe na lang po sa page po ng BPI para updated din po kayo, sir. Okay po. Next question po. For Mr. Mahampatra, how much fruiting bag in grams could be taken from 1 kilogram of dry weight substrate? Okay. So, actually, we can produce mushroom fruit in 1 kilogram of 1 kilogram fruiting bags. It can produce at least 600 grams of mushroom fruits. Okay po. So next po is galing po kay Mr. Mark Leonard Adonis. May mga trainings po ba para kami na mismo makapag-inoculate ng fruiting bags?
Actually, yung aming training ay hands-on, hindi lang siya lecture, for you to experience paano mag-inoculate ng fruiting bags. From the preparation ng culture media or how to produce your own culture, meron po, yun po yung start, and then hanggang po doon sa pag-inoculate ng fruiting bags. So yun po yung inyo pong ma-experience pag kayo po ay mag-attend ng aming training. Hands-on po. Okay po. So next po is from Miss Roslyn Galupo. Saan po pwede umattend ng training ng mushroom production? I'm from Agusan del Sur po. We have different mushroom focals ng Department of Agriculture from regions 1 to regions ng sa Mindanao, ano. So we can give the mushroom focals to our agribiz focal kay sir, so that sila yung mag-post kung paano kayo makalink kasi sila yung nakakalam ng kanilang schedule sa mushroom production. Okay po. Next po is galing po kay Miss Neneng Torremoca. Question lang, have you encountered insects, pests, flies on fruiting bags? If yes, anong ginawa niyo po? Yes, actually yan yung parang common pest ng mushroom, the flies, okay? So, ang kanyang management actually, it's not totally control. Management yung gagawin natin, no? You can hang yellow trap. Pwede na yung yellow trap, lagyan nyo ng plastic. Tapos, applyan nyo ng oil para ma-attract kasi yung flies sa yellow color and then magdidikit sila doon. Pwede rin yung mga nabibiling pang trap talaga ng housefly. Pwede rin yon. And then isasabit nyo yon sa inyong mushroom house para ma-manage yung population ng flies. And then observe sanitation. So dapat malinis talaga yung paligid. And yung mga na tapos ng pagpatubuan ng mushroom, dapat clean yung yung paligid. Hindi dapat siya nakatambak doon kasi magiging source siya or magiging breeding ground ng flies. Okay po. So next po is from Miss Deoni or Mr. Deoni Flores. Recyclable po ba ang fruiting bags? You mean ito na yung natapos na mapagpatubuan? Okay, meron kaming ongoing research actually ngayon. Pero basically yung mga napagpatubuan na, pwede itong gamitin tawag dito, soil media or growing media ng ating mga halaman, or pwede ring ipakain na mismo direct sa isama sa pagkain ng vermiworm. So ibig sabihin nare-recycle siya in the sense na may ibang gamit, hindi siya waste lang. So pwede siyang ipakain sa bulate, pwede ring direct na nagamitin para sa ating mga iba uso yung plantito, plantita. So yon, pwede nyo siyang gamitin doon. And or doon sa garden na mismo kung tayo nagtatanim na ng mga gulay-gulay. Okay po. So next po is galing kay Sir Edward Salud. Sa isang fruiting, ilang kilo po ang possible na ma-harvest? Okay, kung yung fruiting bag weighs about 1 kilogram with the good cultural management, at least maka-harvest tayo ng 600 grams. But kung mas maganda pa talaga, if we are doing our best, pwedeng other grower claims that is 1:1. Okay po, from Helu, from YouTube account po, YouTube channel natin, sorry. Pwede po bang contaminate ang fruiting bag pag ibibiyahe pa galing sa ibang lugar? Kung yung fruiting bag ay fully colonized na or ramified at maganda naman yung packaging, hindi siya ganon kadali na ma-contaminate.
So that's why I'm recommending na kung bibili tayo and then isi-ship yun from other area, dapat fully colonized talaga siya. Next po from Miss Gina Mendoza. Ano po ang ratio ng straw sawdust? Depende sa availability ng mga materials na yan. Kung mas marami yung rice straw ninyo, pwedeng 70% rice straw and 30% sawdust. Kung mas marami naman yung sawdust ninyo, pwedeng baliktarin. Pwede ring 50-50. Sa CLSU kasi, of which yung aking mga mentor noon, ay they are using 70% rice straw and 30% sawdust. Okay po. Next po is galing kay Sir Fernando Alvaro. Ano po ang magandang fruiting bag na gamit? Kusot o dayami or straw rice? Depende kasi ito doon sa length ng tawag dito ng cycle o yung lifespan ng fruiting bag. Pag rice straw kasi mas shorter yung kanyang lifespan. Pag kusot naman mas mahaba. So nasa grower yon kung gagamit ba siya ng rice straw or kusot, kung ano yung available nga dun sa area niya. Kung ang rice straw talaga is mas marami sa area niya, hindi na niya kailangang maghanap pa ng kusot, kahit ito ay mas short yung life cycle kasi. Pag nagbunga kasi yung rice straw based na fruiting bag, ang bilis kasi ng paglabas ng bunga. Although ang life cycle niya is very short. Pero kukuhanin niya doon sa bilis ba ng turnover naman ng fruiting. Okay po. So, our next question is from Snell Marcaida. Sa pag-produce po ng mushroom, ini-spray lang po ba yung parang punla o similya sa fruiting bag? Okay. So, kung hindi siya ini-spray actually. We call that inoculation. So, sandali ha. Magsasample ako. Alisin ko ito para lang itong isa. Imagine natin na ito ay wala pang tanim, although ito ay fully colonized. So, dito sa harap ng bags, may bunga, para siyang mouth o bunganga. So, dito nilalagay yung binhe or dito nag-inoculate, binubuhos yung punla. So, hindi siya ini-spray actually. So, wala tayong grains. Yung binhi kasi, ito yung sa grains ito pag ilulus yung grains tapos ilalagay doon. Parang gano'n siya. So ibubuhos siya. So hindi siya ini-spray. Kasi hindi spores ng mushroom yung nilalagay, kundi mismong yung grains na colonized with the mushroom mycelia and spores. So, yun po yung process ng pagtatanim ng mushroom bag. Okay po. So, galing po kay Miss Marisa. Sa growing house po ba, dapat pong wala po makapasok na insect, including lamok po? Kung maganda yung safety o yung maganda yung yung pagkaka-construct ng mushroom house. Pero hindi pa rin talaga siya maiiwasan na may makakapasok na insekto, lalo na pag pumapasok. Pero may mga design din kasi na merong tinatawag na anteroom, na kung saan ito yung magse-separate between yung talagang door ng mushroom house or growing house, para pag binuksan mo, contain pa rin yung insekto. But still, wala pa kasi ako din napuntahan na mushroom house o growing house even in abroad na walang insekto. But that's why they are managing the house through yung paglalagay ng yellow trap.
Okay po, galing naman po kay Miss April Sintos. Yung fruiting bag po ba, ilang beses po yun nagagamit? Kung ang fruiting bag is sodas based siya, you can maintain yung production niya or yung fruiting season niya for at least 3 to 4 months. Pinakamatagal na yung 4 months para mas active yung ano. And then after that, yun yung tinatawag na waste na kung saan ipapakain na sa vermi or gagawin na siyang patubuan ng halaman. Okay po, so galing naman po kay Sir Patrick Salvador. Good day po, about po dun sa substrate, pwede po kaya yung leaves ng niyog? Like, i-shred siya as substrate kasi po madaming coconut tree ang ating bansa. May pag-aaral po ba si Bar about this? Actually, kahit anong agricultural waste yung gagamitin natin, basta ang basic requirement is dry na siya bago siya gamitin na patubuan ng kabute. So, yung leaves ng nyog, pag na-dry yan, is-shred, pwede siyang gamitin and then para naman din mas maganda rin yung kanyang production, pwedeng lagyan ng ibang mga agricultural waste, haluan. Okay po, from Miss Maria Cristel Salcedo, ang 600 gram per bag po ba ay isang harvest lang? Ilang beses po ba pwede mag-harvest sa isang fruiting bag sa buong life cycle nito? Yung 600 grams ay the whole cycle ng 3 months to 4 months mo yun ma-harvest. Okay? So, kung ilang beses ito harvest and base doon sa aming experience, lalo na ako, hindi lang naman dito sa office yung aking experience, nag-hands-on din ako sa aming bahay, kasi mahirap magturo na talagang walang experience. And ito ay kung maganda yung management, every 5 to 8 days or 9 days, pwede uling ma-harvestan. So, first harvest, pwedeng makakuha ka ng 60 grams, 100 grams, depende sa laki ng bunga o dami ng bunga. And then, after 7 days to 10 days, 10 days kasi pinakamatagal na yung nag-gap para magkaroon uli ng fruit yung mushroom bag. And that is for the period of 3 to 4 months. Okay po, from Sir Joseph Mordido. Good morning po, with regards po sa fruiting bag, how can we identify na yung fruiting bag na nabili ay quality and healthy at walang impurities sa fruiting bags? Makikita mo lang yung quality ng bags kung yung colonization niya ay pure white, kung ito yung white oyster na talagang kasi meron kaming ipakikita kung ang mushroom na mabibili mo, ang mushroom na bag na mabibili ay at first pa lang, meron na kayong makitang itim, ibig sabihin, hindi siya pure. Meron siyang contamination doon sa bag mismo na overcome lang ng growth ng mycelia ng mushroom. Pero may nauna na doon na tawag dito na contamination. So, makikita mo yun kagaya nito, may itim So, kaya namin pinakita ito. So, pero ito kasi medyo matagal na. Pero, pwedeng magkaroon ng yung mycelia ng fruiting bag ay somewhere doon sa isang part ng the whole bag ay merong nag-stop. Nag-stop somewhere yung growth ng mycelia. Ibig sabihin, in that portion, meron siyang contamination. Okay po. So, for our next question po is from Sir Jeric Tisado. Ma'am, ask ko lang po if what is the major problem when it comes to mushroom production?
Yung mga nag-i-start na nagpo-produce ng mushroom, tapos nag-start sila ng malaki, no? Ang una talaga nilang problema, market. Kasi they start big na hindi nila pala nakita yung market target. Which is, ito yung sinabi kanina ni Dexter doon sa resource person natin na success story ng Bureau of Plant Industry. Kilalanin mo ang area mo saan ka talaga mag-market. Yun yung unang aralin. Okay? Kasi yung iba talaga, pag makita mo kasi talaga yung promising opportunity ng mushroom, malaki. Pero when you start big, tapos hindi mo naaral yung environment mo, talagang the problem is market agad. Okay? Pero in terms of production mismo, excluding the market, ang problema talaga doon na makikita o ma-encounter is yung insekto na binanggit kanina. Once kasi na naapektuhan yung farm mo ng insect at hindi mo na manage, yung fruit mo ay affected, yung quality ng fruit. Makikita ito doon sa mga hindi masyadong aware na nagbenta sa market, lalo na kung nakashield siya sa supermarket, makikita mo may uod. Kasi yung egg ng flies, pag nagitlog sila dito sa ilalim ng gills, sa ilalim ng cup, doon sila mangingitlog. And then, after how many days yan, mag-hatch siya, magiging, na siya, uod. So, yun, pwedeng maka-affect yun sa quality ng fruit. So, yun yung isang problem. And pwede rin, meron kaming nakikitang emerging pest ng mushroom sa bugs na talagang sinisira na niya mismo yung bug. So, yun yung number one problem sa mushroom, the pest, doon sa farm mismo, except the market. Okay po. So, ito po ay galing naman kay Sir or Miss Jem Baek. Paano po ini-store ang mushroom after harvest para fresh pa din siya? Requirement talaga is refrigerator. Okay. It will take at least 5 days to 7 days kung maganda yung pagkaka-package pag in-store siya sa ref. Lalo na kung yung oyster. But for the kabuting saging, sad to say na ang kabuting saging, after 2 days, you need to consume. Otherwise, tubig na siya. So, yun yung tawag dito, challenge sa kabuting saging. Mataas yung presyo, medyo mataas ang demand, lalo na dito sa Maynila. But the growing site kasi or location is malayo sa Mindanao. So that's why we are going into that processing. So kanya-kanya ka dito sa mga regions, talagang they are into the value addition ng kabuting saging kasi highly perishable ang kabuting saging. Okay po. Next po is from Sir Mar Ku. Saan po mabibili ang binhi ng kabute? For a starter, you can go sa Bureau of Plant Industry and sa Department of Agriculture. Libre po ito kung starter. But when you go to commercial scale na, meron naman din tayong mga partners na cooperators, mga private growers na nagbebenta talaga ng binhi. But still, I will, tawag dito, remind nyo na maraming nagbebenta ng binhi ng kabute. Pero siguraduhin natin yung kanilang background ng binibenta talaga nila is quality na binhi. Kasi pag hindi maganda yung binhi na magagamit, ay masisira lang yung ating hirap. Okay po. So, ito po ay galing kay Amelie. So, I'm planning to start po using our spare room sa second floor. May mga dapat po bang i-consider like temperature? Oo, napakahalaga talaga ng temperature
For oyster mushroom, kailangan hindi siya tataas sa 28 degrees centigrade. And you can manage the temperature by regularly spraying or parang maglagay ng tubig sa room para mapababa mo yung temperature at the same time tumaas yung relative humidity. Okay po. So next po is from Sir John Labadan. Ma'am, good morning. Ang BPI po ba ay ang BPI po ba meron po bang cash assistance para sa mga gustong mag-mushroom production? From Claveria, Misamis Oriental po. So yung BPI dito, ito yung office namin na binabanggit, the Bureau of Plant Industry. So, Yes po, ma'am. Okay. So, ang BPI po ay technical assistance lang po at mga starter materials lang po ang pwede namin ibigay. But for the cash assistance, meron po ang Department of Agriculture na mga financial agency. Ito po ay yung aming ACTC. And yung mga programa po for the mga tulong sa mga programa ng Department of Agriculture. Okay po. So makikita nyo po sa ating screen ang contact details po ng ating Agricultural Credit Policy Council. Kung sino po yung mga interesado mag-apply po for our financial assistance, pwede po. Dito po ang mga contact po. Pwede ninyong So, our next po is from Miss Rodora Goloso. Good morning po. Ano po ang pwede ninyo i-recommend na organic pesticide para sa pest management sa mushroom? Basically, as of now, hindi kami pa naka-experience mag-spray ng pesticide sa mushroom, mushroom production. Kasi kung titingnan natin yung lifespan o life cycle kasi ng mushroom, yung fruiting bag kasi, pag nag-initiate siya ng pinhead, from pinhead to harvesting, it takes only 3 days. Pinakamatagal na yung 4 days. Overgrown na yon. So, with that very short time, pag nag-apply tayo ng pesticide, ilang days ba bago mawala yung bisa ng pesticide? Yun yung unang dapat na tanongin. Kahit pa ito organic yung kanyang i-apply. Kasi still, pesticide pa rin kahit organic siya. So, baka kasi pag hinarvest na yung mushroom fruit, within that 3 months na cycle, i-spray pa lang, baka meron pa nandoon pa yung bisa kasi ng pesticide. So, that's why sa mushroom production, we really claim na organic kasi we do not recommend spraying or application of pesticide. Okay po. From Miss Rosie Valerio, gaano po katagal pwede mag-harvest ng mushroom? Yan, kung yung kanina nabanggit natin dito na yung isang mushroom bag, kung ito ay sawdust base, it will last for 3 to 4 months. Pag rice straw base, it will last for 2 months. So yun po yung life span ng ating mushroom bags. Okay po. So, from Miss Lovelyn, ano po ang nagkakakos sa paninilaw ng fresh harvest mushroom na nakalagay sa chiller? Oyster mushroom, within 2 days pa lang siya sa chiller, naninilaw na. Oh, okay. So, ito kasi bago kasi mag-harvest ng mushroom fruit, dapat hindi pa siya nadiligan ng tubig. Kasi pagbasa siya na ma-harvest, madali kasi siyang ma-spoil. Ngayon yung paninilaw, baka ito ay effect din ng moisture. So tingnan natin or baka yung na-harvest mismo is meron na talagang contamination sa bunga.
So, i-check ninyo yung inyong growing house kung meron ba talagang contamination doon. Or kung wala naman, yung time of harvesting ba, ito ba ay before the water management. Okay po. So, I think ito na po yung last question natin, Miss Mary Ann. So, para sa mga katanungan na hindi na natin na-accommodate, ay amin po ito i-consolidate at ipapadala sa ating resource speakers para masagot nila lahat ng inyong tanong. At ito po ay ipopost natin sa FB page. Also, kung may mga katanungan po para sa loan programs, maaari niyo pong ma-visit ang Agriculture Credit Policy Council or ACPC sa kanilang official website na www.acpc.gov.ph. So, Miss Mary Ann, any ending statement po para po sa ating mga viewers na gusto din mag-engage or mag-put up ng mushroom production or business po? Okay, magandang tanghali sa atin mga ka-agribis, sa mga dumalo at nag-participate sa ating seminar na to. Inaanyayahan po namin kayo sa Bureau of Plant Industry under the Department of Agriculture na sumali po o dumalo sa aming mga pa-training. Kung hindi man po dito sa Bureau of Plant Industry, meron po tayong DA Regional Offices. And handa po ang aming ahensya na makipagtulungan sa inyo at sa pamamagitan na rin ng ating mga collaborative o cooperation agency gaya ng AMAS na narito po kami para gumabay sa inyong pag-venture sa mushroom production. And sa amin pong mga naturuan na, inihikayat pa din namin kayo na tuloy-tuloy po ang inyo pong pag-venture at pag-explore sa mushroom as part ng business opportunity. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Ayun po. Maraming salamat po, Miss Mary Ann. Ayun po. So, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ito po ay aming binibigay po para kay Miss Mary Ann. Certificate of Appreciation po in grateful recognition for sharing her knowledge and expertise as resource speaker during our Kadiwa Agribis webinar on mushroom production and processing po. So, Miss Mary Ann, i-email na lang po namin ito sa inyo po. Thank you very much. And during training, ang makakasama nila ay si Hazel Pasis, ang aking replika sa mushroom production as resource speaker. Thank you very much. Maraming salamat po, Miss Mary Ann. Gayon din po kay Sir Dexter po, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon din po, sir.